mga mainit na balita ngayong tanghali. Senator Alan Peter Cayetano kinumpirma na ng Commission on Appointments bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs. Batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone at iba pang gadget habang nagmamaneho, epektibo na bukas ayon sa Transportation Department. Pagpapatupad ng mas mahigpit na polisiya sa pagpaparehistro ng mga pampublikong sasakyan, isinusulong ng ilang mamabatas para mabawasan ang mga aksidente sa lansangan. Umiiral na suspensyon sa mga educational field trip, posibleng palawigin pa ng Department of Education. National Food Authority Council inaprubahan na ang government to private rice importation para madagdagan ang imbak na bigas ngayong lean months. Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, Lifetime Achievement Awardee ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ilang UNTV programs, nominado naman sa 25th Golden Dove Awards. Magandang tanghali. Ipinahayag ng Independent Minority Bloc na para maisulong ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ay kumilos na ang publiko at magpahayag na tutol sila sa desisyon ng Kamara. May report si Joyce Balancio. Tanggap na ng Independent Minority Bloc sa pangunguna ni Congressman Edsel Lagman na talagang wala ng remedyo sa Kamara ang na-dismiss na impeachment complaint laban kay President Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ideklara itong insufficient in substance ng House Justice Committee dahil sa manikawalan ng personal knowledge ng complainant na si Congressman Gary Alejano at kakulangan ng authentic records bilang suporta. Ayon kay Congressman Lagman, kahit paanya naniniwala silang may paglabag sa proseso ng impeachment, walang ibang remedyo kundi magpahiwatig ang publiko sa hindi pagsang-ayon sa naging desisyon ng Kamara. But the remedy is with the people. I'm just saying that there should be a collective voice of the people to really demand judiciousness and fairness in the proceedings. Base sa impeachment proceeding, kailangan muna maghain ng report ang komite sa plenaryo ng Kamara patungkol sa dismissal sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Dito maaring hindi sang-ayunan ng 1/3 ng mga kongresista ang nasabing report. Ito ang natatanging pag-asa upang umusad pa rin ang impeachment proceeding laban sa Pangulo. Pero para kay House Speaker, imposible na mangyari pa ito. Well, yung dismissal na yun, patay na talaga yun. Baka na-cremate na nga yun today. Wala siyang personal knowledge, di ba? O yung mga lahat ng kinu-quote niya, puro hearsay. So, paano gagawin natin? We continue wasting the time of Congress. Pinanindigan rin ni Alvarez na dumaan sa tamang proseso ang nangyaring dismissal at sang-ayon ito sa rules na impeachment proceeding at ng batas. Una nang sinabi ni Congressman Alejano na balak nilang iakyat na sa International Criminal Court o ICC ang pagpapanagot sa Pangulo. Umaasa naman si Vice President Leni Robredo na masusolusyonan muna ang anumang issue sa bansa bago ito dalhin sa ICC. Yun, tingin ko hindi naman natin mahihinto ang kahit sinong gusto mag-avail ng mga prosesong available. Pero syempre sa atin bilang bansa, mas gusto sana natin na nire-resolve natin yung mga problema on our own. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kumpirmado na ng Commission on Appointments si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs. Para sa detalye ng ulat na yan, makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel na nasa Pasay City. Aiko. Yes, sir. Magandang tanghali sa kasaysayan ng mga pagdinig ng Commission on Appointments ang pagkumpirma para sa pagkakatalaga ni Senator Alan Peter Cayetano bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs ang itinuturing na pinakamabilis. Wala pang 3 minuto ay kinumpirma na ng Commission Appointments ang kanyang pagkakatalaga. Ipinahayag ni Senator Pansy Lacson ng chair ng Commission on Appointments na tiwala siyang magagampanan ni Senator Cayetano ang pagiging secretary ng Department of Foreign Affairs. Matatanda ang noong May 11, kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Senator Cayetano ang itatalaga ng DFA Secretary at napirmahan na niya ang appointment paper ng Senador. Ipinahayag naman ng Senador ang kanyang pasasalamat sa mga bumubuo ng Commission on Appointments sa pagtitiwala sa kanyang kapasidad na pangunahan ang DFA. Sinabi rin nito na sisiguruhin niyang tatayo siya
tatayo siya sa posisyon bilang isang kalihim at hindi bilang isang politiko upang lalong mapatatag ang relasyon ng bansa. Sa pagkakatalaga ni Senator Cayetano bilang DFA Secretary, kailangan niya munang bakantehin ang kanyang pwesto bilang senador sa loob ng 4 na taon. Pero samantala, kasama sa mga pasado na kanina sa CA ang 5 pang nominado mula sa DFA. Kabilang dito si Adnan Villaluna Alonto bilang extraordinary and plenipotentiary to the Republic of Saudi Arabia. Pero sa ngayon, kasalukuyan ng nakasalang sa Commission on Appointments si Secretary Pauline Ginobial sa pagdinig ng CA sa kanyang ad interim appointments sa Department of Health. Ito ang unang meeting ng Commission on Health sa Commission on Appointments. Tila naging emosyonal naman si Secretary Obial sa kanyang paunang pahayag sa pagbubukas ng pagdinig ng CA sa kanyang ad interim appointment. Nanumpa na rin sa harap ng CA ang 3 oppositors ni Secretary Pauline Obial, kabilang na dito si Representative Harry Roque. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Pasay City. Hiniling ni dating Senador Bongbong Marcos sa Korte Suprema na tumatayong Presidential Electoral Tribunal na magtalaga ng hearing officers na tutulong sa preliminary conference. Sa inihaying mosyon ng abogado ni Marcos na si Attorney George Garcia, mas magiging maayos at mabilis ang pag-aksyon sa election protest kung magtatalaga ng hindi bababa sa 3 hearing commissioners. Ipinoprotesta ni Marcos ang depektibong automated election system, failure of elections sa ilang lalawigan sa Mindanao at ang paglalagay ng Smartmatic ng hash code sa transparency server sa araw ng eleksyon. Sa June 21, isasagawa ang preliminary conference sa protesta ni Marcos laban sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo sa halalan noong nakaraang taon. At sa iba pang mga balita, muli pinaalalahanan ng Department of Transportation ang mga motorista sa pagsisimula ng anti-distracted driving law bukas. Makakausap natin sa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat na yan. Yes, Joan. Yes, Lakay, epektibo na nga simula bukas itong implementasyon ng pinakabagong batas trapiko, ang Anti-Distracted Driving Act, na nagbabawal sa mga motorista na gumamit ng kanilang mga cellphone habang sila ay nagmamaneho. Simula bukas ay sisitahin na ng mga traffic law enforcer ang lahat ng mga driver na mahuhuling nagte-text, tumatawag o nag-i-internet habang sila ay nagmamaneho. Bagaman magsasagawa pa ng 3 buwang information drive ang DOTR para maabisuhan ang lahat ng mga motorista hinggil sa bagong batas, muli rin nilinaw ngayon ng LTO, MMDA, LTFRB at ng PNP HPG na sisimula na rin nila bukas ang pagpapataw ng multa sa mga lalabag sa batas na ito. Bukas i-issuehan na ng ticket ang lahat ng mga huling driver na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pinapayuhan ng DOTR ang lahat ng mga motorista na kung kailangan nilang gumamit ng cellphone, dapat ito ay naka-hands-free o loudspeaker at kung maaari ay tumabi muna o itabi muna nila ang kanilang mga sasakyan sa mga emergency bay. Sa mga gumagamit naman ng navigational applications habang nagmamaneho bilang gabay sa mga ruta na kanilang dadaanan tulad ng Uber at Grab, paalala nga ng Transportation Department, kinakailangang nakaposisyon ang kanilang mga cellphone o gadgets sa paraang hindi makakaapekto sa konsentrasyon ng driver habang nagmamaneho. Sakop ng batas ang lahat ng uri ng mga sasakyan na bumabiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa, subalit exempted naman kung talagang emergency ang tawag o message. 5,000 pisong multa ang ipapataw ng LTO para sa unang beses ng paglabag, 10,000 kapag nahuli sa ikalawang pagkakataon, 15,000 pesos at 3 buwang suspensyon ng lisensya kapag ikatlong paglabag at 20,000 piso at kanselasyon naman ng lisensya para sa ika-4 na violation. Ayon nga sa DOTR, layo ng batas na ito na madisiplina ang mga driver at mabawasan ang bilang ng mga naaaksidente sa daan na bunga ng kawalang ingat sa pagmamaneho. Lakay? Maraming salamat. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga taxi operators at transport companies sa plano na taasan ang automobile excise tax na nakapaloob sa tax reform package ng Duterte administration. Nagbabalik si Nel Maribuhok. Tiyak na isusulong ng Taxi Operators Association ang dagdag pasahe sakaling maipasa na ang tax reform package ng Administrasyon Duterte. Partikular na dito ang pagtaas ng automobile excise tax rate kung saan mula sa 2% ay iaakyat ito sa 4%. Nangangahulugan na gagalaw rin ang presyo ng mga bagong sasakyan. If we include vehicles to be used as taxis in
and the additional excise tax to be imposed, tataas na naman yung cost of operations. The riding public has always demanded new vehicles from the taxi industries. Suportado naman ng ilang transport network vehicle company ang hakbang na ito ng administrasyon. Ngunit may pangamba rin sa posibleng epekto nito sa kanilang sektor. Thus, the likely outcome we foresee with the imposition of an increased excise tax on automobiles is the need for drivers to petition for an increase of fares. Ngunit sagot ni Finance Department Undersecretary Carl Chua, makikinabang naman ang mga ito sa pagbaba ng personal income tax rates. Taxi operators and especially those with big fleets are also beneficiaries of the lower income taxes. Awin ng DOF ang pangamba ng mga stakeholders sa posibilidad na malaking pagtaas sa presyo ng mga bagong sasakyan sakaling maipasa na ang tax reform package. Sa kasalukuyan ay patuloy pang tinatalakay sa mababang kapulungan ng Kongreso ang tax reform package ng administrasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Umabot na sa mahigit 100 bansa ang apektado ng ransomware o WannaCry virus sa mga computer. Ayon sa mga eksperto, upang maiwasan ito, kailangan ng palagi ang pag-upgrade sa mga ginagamit na computer. May report si Maki Libradilla. Palaging pag-update ng operating system ng mga ginagamit na computer. Ito ang isang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng computer virus. Ayon kay Jonathan Ragsag, IT Officer ng Data Security of National Privacy Commission, pinupuntirya ng virus ang mga lumang OS tulad na lang ng Windows XP. Upang hindi mabiktima nito, maaari ring mag-install ng anti-malware at mag-backup ng files sa external storage o kaya naman ay i-upload sa cloud storage. Dapat rin anyang iwasang buksan ang mga email mula sa hindi kilalang sender. Because these are all security patches po at itong mga security patches na to ay importante upang ma-keep up to date yung security features ng ating mga computer. Kamakailan lang, mahigit 200,000 computer sa buong mundo ang naapektuhan sa pag-atake ng WannaCry virus. Mas kilala ito sa tawag na ransomware dahil estilo nito na i-encrypt o ilak ang computer at ipatubos sa may-ari ang files gamit ang Bitcoin na nabibili online. May mga ahensya pang natigil ang operasyon dahil sa hindi magamit na mga computer. Ang Bitcoin po kasi isa itong no, if I may mention, it's a cryptocurrency, no. So bakit gustong-gusto rin ito ng mga ng mga hacker? Kasi po hindi po matitrace kung saan pumupunta yung bayad mo. Lalabas po sa lalabas po sa screen ninyo na oops, your files has been encrypted. Kung nabiktima naman ng ransomware, ang payo ng mga eksperto, kung binavalue nyo po ng gusto yung mga files na you should be willing to pay that one kasi po nahuli na po yung time para mag-protect. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Dumating na sa bansa kagabi ang 11 undocumented overseas Filipino worker kasama ang kanilang mga anak mula sa Kuwait. Kabilang ang mga ito sa mga napagkalooban ng 90-day mass amnesty ng Saudi government. Many of the adults, yung mothers, ay undocumented na. Yung mga anak, mas lalong undocumented. Kasi wala sila mga birth certificate. No? Ito yung iba dyan, victims of sexual offense. Bukas, nasa mahigit 100 pang OFW mula sa Saudi Arabia ang inaasahang darating dito sa bansa. Susunod, NFA, ipatutupad na ang government to private rice importation scheme para madagdagan ang paubos ng imbak ng bigas ng pamahalaan. Mining company, inireklamo sa DNR dahil sa pamumutol ng mga puno sa isang watershed sa Palawan. At pulis na nagbebenta umano ng shabu na aresto sa Teresa Rizal. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nangangalakal ng basura na nabangga ng van sa EDSA, Balintawak kagabi. May report si Renante Ponte. Nakahiga sa kalsada at hindi makagalaw dahil sa tinamong pinsala sa katawan ang isang lalaki ng madatnan
ng UNTV News and Rescue Team sa southbound ng EDSA Balintawak sa Quezon City bandang alas 10:20 kagabi. Kinilala ang biktima na si Rolly Orsabio, 39 anyos at isang mangalakal ng basura. Bukod sa head injury, mga gasgas sa siko at iba pang bahagi ng katawan at posibleng deformity sa balikat ang tinamo ng biktima. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga pinsala ng biktima habang ibinabiyahe ito patungo sa Quezon City General Hospital. Ayon naman sa inisyal na ulat ng Quezon City Traffic Sector, tumatawid si Rolly sa kalsada nang mabundol ito ng isang van. Delikado umano ang lugar na tawiran, kaya naman naglagay ang lokal ng pamahalaan ng footbridge sa di kalayuan. Depensa ng driver ng van na si Mario Himaya, biglang sumulpot ang lalaki sa kanyang dinadaanan kaya't hindi niya ito napansin. Ngunit handa naman umano niyang sagutin ang gastusin sa pagpapagamot sa biktima. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaasahang lalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang pagbuhay sa butikan ng bayan bago ang kanyang State of the Nation address sa Hulyo. May report si Nel Maribohok. Although sa pagpasok ng generics, naging mas mura ang gamot, pero sa mga napakahalagang mga anti-cancer, anti-diabetes, anti-hepatitis at iba't ibang mga napakahalagang mga gamot ay hindi pa talaga bumababa. Tila dismayado si Senator Juan Miguel Zubiri sa naging implementasyon ng Cheaper and Quality Medicines Act of 2008. Ayon sa senador, hanggang ngayon ay mataas pa rin ang presyo ng mga gamot. Sa obserbasyon naman ni Department of Health Secretary Paulino Bial, ito ay dahil walang ahensya na tumututok upang bantayan ang presyo ng mga gamot sa bansa. So what could be the factors that make it higher? But the health sector globally in general, there's no transparency in drug pricing. Ilang inisyatibo ang inihahanda ng DOH upang maresolba ang usapin na ito. Kabilang narito ang pagtatatag ng isang regulatory body na magbabantay sa presyo ng mga pangunahing gamot. Approval for a draft executive order I will be presenting to the Cabinet in the next Cabinet meeting. Bukod pa rito ang inaasahang paglagda ng Pangulo sa isang administrative order na layong ibalik ang butika ng bayan, kung saan sa halip na ibenta ng mas mura, libre itong ipamimigay lalo na sa mga mahihirap na barangay. Inaasahang aaprubahan ang mga naturang panukala bago ang State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa Hulyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipapamahagi na ng Department of Agrarian Reform sa mga Lapanday farmers ang lupain na umano'y inagaw sa kanila ng isang agribusiness company sa Tagum, Davao del Norte. Makausap natin sa linya ng telepono si Mon Hocson para sa detalye ng ulat na yan. Yes, Mon. Mr. Determinado si Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano na maibalik ang pagmamayari sa lupang inagaw umano ng Lapanday Foods Corporation sa mga magsasaka ng San Isidro Farm sa Tagum, Davao del Norte. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na maibigay na sa mga miyembro ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated o MARBAY ang 145 na hektaryang lupa. Matatandaan na personal na nakipagdialogo si Presidente Duterte sa mga magsasaka na nagtiket sa Mindoro noong nakaraang linggo. Nag-request si Mariano sa Office of the President na mabigyan sila ng assistance mula sa DOJ, Public Attorney's Office, Human Rights, DILG at proteksyon mula sa PNP. Magbabantay ang PNP sa naturang lugar matapos makuha ng mga magsasaka ang lupa upang matiyak na hindi na ito maagaw sa kanila. 2 beses ng tinangka noon ni Secretary Mariano na maibigay sa 159 farmer beneficiaries ang lupa, subalit hindi pumayag ng Lapanday Foods Corporation at hinarang sila ng mga umano'y armadong kalalakihan. Pinangahawakan ng Lapanday Foods Corporation ang inisyo ng order mula sa Regional Trial Court sa Davao del Norte. Ayon naman sa DAR, walang anumang korte ang may jurisdiksyon sa anumang agrarian dispute maliban sa Korte Suprema. Bukas ng madaling araw ay magtutungo si Secretary Mariano sa Tagum, Davao del Norte upang personal na ibigay ang pamamayari ng lupa sa mga magsasaka. Yan ang latest. Balik sa Victor. Maraming salamat, Mon Hocson. Nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Inaprubahan na ng National Food Authority Council ang government to private rice importation para madagdagan ang buffer stocks ngayong lean months. Narito ang report ni Mirasol Abugadil.
Inaprubahan na ng National Food Authority Council ang Government to Private Importation o G2P scheme para sa importasyon ng bigas. Ito ay ipapatupad ng NFAC upang madagdagan ang buffer stock ng bansa para sa lean months mula Hulyo hanggang Setyembre. Ayon kay Cabinet Secretary Leoncio Evasco, suportado ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang G2P ay paraan din aniya upang buksan ang bidding sa mga pribadong sektor na hindi makukompromiso ang presyo ng bigas sa bansa. Ayon pa sa kalihim, ito ang dapat sundin ng Department of Agriculture at National Food Authority. They're not supposed to contradict the position of the NFA Council. And I'm happy to let you know the administrator of the NFA was present during the NFA Council meeting yesterday. He was supportive. Ayon kay Secretary Evasco, kabilang rin sa natalakay sa pagpupulong noong Lunes sa NFA Governing Council ay kung paano paiigtingin ang pagbili ng locally produced na bigas. Sa ganitong paraan, kikitaan niya ang mga magsasaka sa bansa. Siniguro naman ng kalihim na hindi mamanipulahin ng mga kartel ang presyo ng bigas sa ilalim ng G2P scheme. Samantala, tinatawagan din ng pansin ni Evasco ang BOC upang bantayan ang importasyon ng bigas upang masiguro na walang korupsyon. I will call on the Bureau of Customs to really check the port of entry and check imported smuggled rice and arrest those responsible in bringing smuggled rice to our country, because this will destroy and put in danger the production of our farmers. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa kaugnay na balita, inihayag ng National Food Authority na para sa 8 araw na konsumo na lamang ang natitirang impact na bigas. Kaya laking pasalamat dito sa NFA Council sa pagpayag ng umangkat na ng bigas ang bansa. Makakausap natin sa linya ng telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng ulat na yan. Yes, Ray. Lakay, para sa 8 araw na lamang o 5 milyong sako ng bigas ang natitira sa mga bodega ng National Food Authority. Ito ay inihayag ngayon ng ahensya matapos ang pagpayag ng NFA Council na umangkat ng bigas ang bansa. Ayon sa NFA, bago mag-Hulyo ay kailangang nakaposisyon na ang aangkating bigas upang maihanda ang mga ito bago ang lean months. Pero ayon sa NFA, tatagal pa ng 28 araw o halos 1 buwan bago matapos ang bidding ng Government to Private Importation Scheme. Mas marami ang inaasahang sasali sa bidding dahil bukas na ito ngayon sa mga pribadong exporter ng bigas. Wala namang namomonitor ang NFA na artificial shortage bagamat tumaas ang presyo ng bigas sa merkado ng 1 hanggang 2 piso kada kilo. Lakay? Ray, isang paglilinaw lang sandali. Ibig mo sabihin, pagka 8 days na lang ang natitirang imbak ng bigas, di ba ang proseso niyan magkakaroon pa ng bidding? Yes, Lakay. Kung halimbawa hindi darating within 8 days, yung aangkatin natin bigas mula kung saan, hindi ba tayo magkakaproblema niyan? Ang sinasabi ng NFA, kung wala ng ibang bigas na pagkukunan ng bigas, 8 araw na lamang yung imbak nila. Pero meron pa naman tayong sinasabi na mga galing sa mga private sector and yung mga nasa bahay natin naka-imbak. So hindi naman to literally meaning na 8 araw na lamang yung natitira, kundi ito yung reserba lamang. No, kung sakasakaling wala nang yung pagkukunan ng ibang bigas, ito na lang yung magagamit natin for 8 days, Lakay. Okay. Most probably, Ray, ano ang prospect kung saan tayo mag-i-import? Vietnam, Cambodia, Thailand? Yes, Thailand at Vietnam. Yan yung ating pinagkukunan dati. At may sinasabi din ang NFA na posibleng may ibang lugar kagaya ng India. Subalit malayo ito. So tinitingnan din yung magiging gastos kung ito ba ay makakaabot doon sa ilalabas na presyo ng NFA para i-bid ng mga pribado exporter, Lakay. Thank you, Ray Pelayo mula sa Quezon City. Samantala, inireklamo ng alkalde ng Brooks Point sa Palawan ang walang habas na pamumutol ng puno ng isang mining company sa watershed doon. May report si Rajel Agora. Tumambad sa mismong alkalde ng Brooks Point, Palawan ang mga putol na puno sa watershed na nasasakop ng ilang barangay sa naturang bayan. Kuha mismo ito ni Mayor Jean Feliciano na nahirapan pa bago makapasok sa naturang watershed. I sent the police, hindi pinapasok. Ako pumunta ako doon, hindi ako pinapasok.
4 na beses akong pumunta, hindi ako pinapasok. At tinatakot nila yung mga bantay gubat namin. Sabi nila, kung papasok kayo, babarilin namin kayo. Itinuturo ng alkalde ang mining company na Global Ferronickel. Illegal niya ang pamumutol ng puno dahil wala umano silang permit at kanselado ang ECC o Environmental Compliance Certificate. Ang insidente ay nangyari umano 2 araw pagkatapos na i-reject o hindi kumpirmahin ng Commission on Appointments si dating DENR Secretary Gina Lopez. Wala pong itinanim doon. Lahat po yun ay natural forest. Diyos ang nagtanim noon. Pinutol po nila yon malaki. Big or small trees, wala. They did not spare anything. Nangangamba ngayon si Mayor Feliciano sa magiging epekto sa kanila ng pamumutol ng puno dahil dito umaasa ng tubig ang nasa 40,000 residente. It is an approved watershed. It supplies potable water to 5 barangays. It supplies irrigation waters sa more than 3,000 hectares of agricultural land. Ayon naman sa Global Ferronickel, kumpleto sila sa permit. Kasama na rito ang pamumutol ng puno sa 26 na ektaryang lupain pero kakaunti lamang anya mga puno sa lugar. Epektibo pa rin umano ang kanilang ECC dahil ang ginawang kanselasyon dito ni dating DENR Secretary Lopez ay hindi dumaan sa proseso. Ngayong araw nakatakdang magsampa ng kaso ang alkalde kaugnay ng insidente. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Matutuon ngayong araw ang balikatan na exercises ng Pilipinas at Estados Unidos sa humanitarian at disaster response. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye. Nel? Flor, ang muling pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 ng senaryo ngayon para sa pagsasanay ng mga nagpa-participate sa 2017 balikatan exercises ng Estados Unidos at Amerika. Mga bagong taktika at pamamaraan kung paano makakaresponde ng mas mabilis at epektibo sa mga kalamidad at krisis ang sentro ngayon ng pagsasanay. Looking at is a component of the Balikatan 2017. It's the command post exercise. Here we are simulating and we are training the staff, the crisis action planning team of the AFP on HADR operations, humanitarian assistance and disaster relief, with a little hint of counterterrorism. Kabilang ang Japanese at Australian Armed Forces ang nagbabahagi rin ng kaalaman sa humanitarian at disaster relief operations. Mainly, we maintain and improve our capability or ability regarding to international disaster relief. Construct of the CPX here. We've got planning staff in the MNCC, the Multinational Coordination Centre. So in the construct of the CPX, the Australian government has responded to a call for assistance from the Philippine government and has provided medical, logistical and engineering. Isang Central Command Center ang itinayo dito sa loob ng Camp Aguinaldo na siyang magsisilbing sentro ng pakikipag-ugnayan mula sa national government maging sa assistance ng iba't ibang mga bansa. Nagpapatuloy ang exercises ng mga participating country dito sa Camp Aguinaldo. Flor? Nel Maribuhok nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Haharapin ng Philippine National Police o PNP ang mga reklamong isinampa laban sa mga tauhan nito kaugnay ng umano'y paglabag sa karapatang pantao. Narito ang report ni Grace Casin. Kaliwat ka ng reklamo na ang isinampa laban sa PNP, lalo na nang magsimula ang kanilang war against drugs. Nito lamang nakaraang linggo, naghain ang reklamo sa Office of the Ombudsman ng Commission on Human Rights laban sa PNP dahil sa natuklasan nilang umanong secret jail sa Manila Police District Station 1. Nakahanda naman ang PNP na ipaliwanag ang kanilang panig. Kung may violation man, isampa na agad yung complaint kung sino mag-complaint. And then we will defend ourselves based on the situation. Ayon sa PNP, ang kakulangan sa kulungan ang isa sa dahilan kaya nalalabag ang karapatang pantao ng mga bilanggo. Napilitang ilagay sa maliit na espasyo ang mga detainee dahil punong-puno na ang custodial center ng estasyon. Are we really to be blamed all of this? In fact, we want them out of our facility because we don't have food provisions for them. But there is an order from the court
nandito sa amin. So you have to bear with it. So, vulnerable kami ngayon. The risk is very high in violating human rights conditions. Samantala, tiniyak naman ng Department of Justice na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang pagresolba sa mga naturang kaso. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. May mabisang paraan ng Valenzuela PNP para i-monitor ang mga drug surrenderies sa kanilang nasasakupan. Gamit ang Tokhang on Wheels, isa-isa nilang pinupuntahan ang mga sumukong drug dependents sa iba't ibang barangay. Narito ang report ni Maki Libradilla. Tinipon ng Valenzuela City Police ang mga dati nang sumuko sa Oplan Tokhang ng PNP. Ito ay bahagi ng Tokhang on Wheels sa ilalim ng programa ng lokal na pamahalaan na Valenzuelano Ayaw sa Droga. Sa naturang programa, nililibot ng pinagsanib puwersa ng PNP, City Health Office at barangay officials ang mga barangay upang kumustahin ang mga drug surrenderer. Nagkakaroon dito ng drug testing at tactical interrogation upang malaman ang iba pang sangkot sa illegal drug operation. Parang one-stop shop ito, wherein lahat ng mga government agencies ng Valenzuela City ay nagsama-sama at pumunta sa mga barangay para mag-conduct ng tokhang at mag-process ng mga drug patients natin. Kabilang sa mga aktibong sumusuporta rito si Amer na dating drug dependent. Maganda po, okay naman po para rin naman sa kakaganda ng buhay at kakatino ng buhay natin. Ang mga magpopositibo sa drug testing ay sasailalim sa assessment. Sa pamamagitan ng anti-drug support program ng lungsod, maaaring dalhin ang mga ito sa isang center-based o community-based rehabilitation facility upang magamot at makapagbagong buhay. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Arestado ang dalawang hinihinalang drug pushers sa buy-bust operation ng pulisya sa Cubao, Quezon City. May report si Rangel Adora. Matapos ang ilang pagmamanman, ikinasara kagabi ng mga operatiba ng Quezon City Police District Station 7 ang buy-bust operation laban sa dalawang hinihinalang tulak ng droga sa Cubao. Arestado sina Narciso Zambales alias Boy at Wilfredo Obar alias Toto. Na-recover sa mga ito ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tinataya nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ayon sa hepe ng QCPD Station 7 na si Police Superintendent Luis Tremor, kasama sa kanilang drug watchlist si alias Boy at dati na ring sumuko sa Oplan Tokhang. Ngunit itinanggi naman ng suspect ang paratang na tulak siya ng droga. Bumibili na po, bumibili. Bumibili ng? Halagang 300 na po. Halagang 300. Kanino ka bumibili? Sabi lang po. Kasalukuyang nakadetain ang mga ito sa QCPD Station 7 at posibleng maharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Rangel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Naaresto ng mga otoridad ang isang pulis sa isinagawang surveillance operation sa Barangay Bagong Bayan, Teresa Rizal kagabi. Kinilalang suspect na si PO1 Fernan Manimbo E. Valdez, 33 taong gulang, tubong Nueva Ecija. Ayon sa Rizal PNP, nahuli sa akto na magdi-deliver di umano ng shabu ang suspect sa isang lalaking kinilalang si Jojo Paniel Carissa sa 1 subdivision sa Teresa Rizal. Nakatakas naman sakay ng puting kotse ang katransaksyon nito. Nakuha kay Valdez ang 20 sachet ng hinihinalang shabu. Kasi itong mga pitch bait natin, mga high value targets, araw-araw natin po silang sinusubaybayan. It so happen na matagal na namin silang minamanmanan at ito nga nagkataon na itong si P1 Manimbo ang ating nahuli. Si Valdez ay kasalukuyang miyembro ng Drug Enforcement Team sa Teresa Municipal Police Station. Sa ngayon ay nakakulong na sa Teresa Police Station si Valdez na posibleng maharap sa kasong sibil at paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ang ating kasambahay na si Frima sa Longa Gloria. Maya paugtu, Frima. Takal salamat lakay at maya paugtu ka rin kay katamong kasambahay. Hining kay katamong balita, iba't king miyayaliw ang lugar king kay katamong bansa.
Isusulong na naning Department of Health Region 6 ing modern family planning method king Bacolod City bang aiwasan ning patuloy a pamagtas na ning populasyon ang pong kaso na ning teenage pregnancy. Ining report ng Lalaine Moreno. 15 hasta 49 anyos ang ginakabig sa Department of Health nga sexually active women of reproductive age sa Pungsod, Subong. Buot silingon sa ini nga edad kalabanan sa mga kababainhan ang nagabulusong o kung nagapalamata. Sunod sa Department of Health Region 6, kalabanan sa mga ini ang wala nagagamit sang family planning methods sa pihak nga hindi sila luyag nga makaangkon sang madamo nga bata o kung nagasulunod nga bata. Gusto na nila maglimita sa ilang pagbata kung maghatag space o mag-espasyo sa pagpamata, pero wala na sila nagagamit sa modern family planning method. Gani inaglunsar sang Safe Motherhood and Wellness for Reproduction Age Group o SWRA Congress and DOH6 sa Bacolod City agud ipakilala sa mga nanay ang paggamit sang modern family planning methods. Napaidalom diri ang paggamit sa mga contraceptives. Sunod sa DOH, pamaagi sang modern family planning method, mabuhinan ang padayon nga pagtaas ng populasyon sa syudad nga halos 600 na kalibo. Bisan ang kaso sang teenage pregnancy naglabot na sa 1,000 kag 302 sang nagligad nga tuig. Ano ko bisang dalaga o may pagka-wild balang na layas-layas, na escape sa mga eskulahan. Ayudi. Subong lang. Maamligan man ang ikaayong lawas sang nanay kag bata tungod na paidalom sa modern family planning method ang maternal nutrition kag breastfeeding. Maternal kag oral health ang ahensya. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Mamiyayang lokal na gobyerno na ning Davao City ang may git king 200 milyong peso sa podo kareng eskwela king balen bang agamit da king darat ang apamanlob ning klase. Ining balita ng Marisol Montaño. Pila ka semana na lang umag-abli na pag-usab ang klase sa mga estudyante. Maong padayon gihapon ang pagpangandam sa Department of Education of Davao City Government aron masiguro nga adunay maayo nga pasilidad o school equipment na magamit ang mga magtutungha. Prepare sa atong eskwelahan para malimpyuhan, ma-repair ang mga naguba, no, maayos ang mga dili ayos. So ayuson gyud para pag-abot sa mga atong mga kabataan, mga estudyante nato, we welcome them na limpyo ang atong eskwelahan. Subay ni ini maghatag og 200 milyones pesos nga pondo ang lokal na pagamhanan sa 350 ka mga pampublikong tunghaan gikan sa elementarya hangtod high school. Nanikamot kayo ang city government, tabi na si Mayor Inday Sara Duterte, atong Vice Mayor si Paulo Duterte, kami, kitantanan, nga matagaan og dako-dako nga budget ang atong mga public schools. Gamito na maong pondo sa pagpalit og dugang na mga lingkuranan, lamesa, libro o uban pang mga gamit na gaginahanglan bago magsugod ang eskwela. Apil nga gagahinan sa maong pondo ang pagpatukod og dugang na classrooms sa mga eskwelahan sa Barangay Mintal sa Tugbo. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Isisulong na ning lokal na gobyerno ning Benguet ing pamagpasikan king produksyon na ning kape king La Trinidad uli na ning mitata sa demanda ni king merkado. Ining balita ng Marvin Calas. Mabigbig iti La Trinidad Benguet kas may sa akang runa na producer ken supplier iti strawberry sabsabong ken nateng. Ngam pagayatan iti lokal a gobyerno ti La Trinidad nga mabigbig iti probinsya a producer ti kape aglalo takang runaan nga supplier ti Arabica coffee ditoy Pilipinas iti Cordillera. What we produce is the premium Arabica coffee and the price commands almost twice the price of Robusta. Robusta kasi pinoproduce sa mga mainit na lugar. Dito we are very thankful that we are endowed with high elevation. So sa high elevation nagtathrive talaga ang Arabica. Nagadumot iti farmlands dito'y Cordillera nga agbalin nga pagmulaan dagiti kape. Ngam umabot iti may sa atawan, sakbay nga agbalin nga maapit dagitoy. Rason isungahan nga ipatpatag iti Manalon. Sigon ken La Trinidad Benguet Mayor Romeo Salda, nakasagana iti gobyerno ti La Trinidad tapno suportaran dagiti agayat nga agpadas iti coffee farming. Ngayon na dumating yung mga market natin and some line agencies are very
willing to help yung mga coffee farmers natin, we will be supporting them. Italtalakmat iti coffee farmers nga agsapol iti gaget ken panag-anos sakbay nga maipada ti manalon iti demand ken kompetisyon iti industriya ti kape. Kasi yung kape once a year lang yung harvest kaya kaya talagang tiyaga lang ang pagtatanim ng kape. Basta yung may lupa silang pwedeng pagtaniman ng Arabica coffee, magtanim tayo kasi yung coffee ay lifetime yung. Marvin Calas, UNTV News and Rescue, Benguet. At yan yung kekatamong balita, iba't yung miyayaliw ang lugar, king kekatamong bansa. Ibalik kay Lakay. Salamat, Frima, sa Longa Gloria. Pag-aaralan ng Magdalo Party List kung itutuloy ang paghahain ng reklamo sa International Criminal Court laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa telepono si Rica Andrada para sa detalye ng balitang yan. Yes, Rica. Yes, Flor, masusipang pag-aaralan ng Magdalo Party List ang plano nilang maghain ng reklamo laban sa Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kaninang umaga, sinabi ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na kailangan pa nilang magpulong para mapaghandaan ang mga basihan ng mga ebidensya sa reklamo. Muli ring iginiit ni Representative Alejano na hindi pa nabigyan ng pagkakataong mapaliwanag ang kanyang panig at maghain ng kanyang ebidensya bago na dismiss ang inihain niyang impeachment complaint laban sa Pangulo. Noong Lunes, Mayo 15, nang magdesisyon ng House Committee on Justice sa pangunguna ni Congressman Reynaldo Umali na ibasura ang reklamo. Ito ay dahil umano walang personal knowledge ang mga paratang sa Pangulo, hindi beripikado ang reklamo at hindi rin umano lehitimo o authenticated ang record na pinagbatayan ng reklamo. Kung hinayaan nila akong mag-present, and the point is, hindi nga tayo dumating dun eh. Dito pa lang, nagkaroon na ng premature questions at talagang diniin ako ng diniin. Panauhin rin sa programa ni Kuya Daniel kanina, si chairman ng committee ng Congressman Umali. Aniya, binigyan niya ng pagkakataon si Congressman Alejano para dinggin ang inihain nitong reklamo. No, sa kanya nga nakadirect yung mga tanong ni majority direct. Kaya nga hindi naman makasagot. Pero hindi ko kasalanan kung hindi niya masagot yung tanong. Nilinaw rin ni Congressman Umali na marami pang paraan upang maisaayos ang criminal system sa bansa bukod sa pagpapatalsik sa Pangulo. Sa pagtatapos ng panayam, nagpasalamat ang dalawang kongresista dahil sa pagkakataong mabigay ang kanilang panig sa issue. Floor. Maraming salamat sa iyo, Rica Andrada, nagulat mula sa Quezon City. Sa May 26 na idaraos ng De Los Santos Medical Center ang kauna-unahan nitong Buntis Summit na naglalayong mapangalagaan ang kalusugan ng mga inang nagbubuntis. May report si Aiko Miguel. Muntikan nang mawasak ang pagsasama ni Maria Teresa at ng kanyang asawa dahil 2 beses siyang nakunan. Nawalan ng pag-asa ang kanyang mister noon na magkaanak pa sila. Iniwan po ako eh. Nung nalaman ng pangatlong baby ko na dinudugo uli po ako, parang nawalan siya ng pag-asa. Ay na naman, mawawalan uli ng baby. After 3 months, nakita niya yung baby. Nagkabalikan po kami. 23 anyos siya noon nang malamang mayroon siyang antiphospholipid antibody syndrome o APAS. Isang autoimmune disorder, kadalasang lumalapot ang dugo ng mayroon nito. Naapektuhan ang kanyang ipinagbubuntis dahil hindi raw nagsisirculate ang kanyang dugo sa bata. Sa tulong ng isang espesyalista, ngayon ay 2 na ang anak ni Teresa at may bonus pa dahil 3 buwan siyang nagdadalang tao sa edad na 41. Ayon sa mga eksperto, ang malulungkot na karanasang ito ay maaaring maiwasan kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay ilulunsad ng De Los Santos Medical Center ang kanilang Buntis Summit.
Dito, bibigyan ng kaalaman patungkol sa pre- at postnatal care at tamang pag-aalaga ang moms-to-be. Magkakaroon din ng information drive kung ano ang mga medical services na kailangan ng mga buntis. Lahat ng mga diagnostics at ang pagsusuri na rin yung sa tinatawag na baka may congenital anomalies ang isang bata. Bahagi sa ilulunsad sa araw na yon ang Women's Care Center at ang Happy Mommy, Happy Baby Perinatal Package. Isa itong one-stop shop para sa mga kababaihan, lalo na sa mga nanay na nangangailangan ng medical services. Ang Buntis Summit ay isasagawa sa May 26 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa ilan pang katanungan at impormasyon kaugnay ng Buntis Summit, bukas ang hospital hotline sa 89-DLS-MC o tumawag sa Women's Care Center sa 89-35762 extension 7124. Pero higit sa magagawa ng mga eksperto ang payo ni Maria Teresa. Huwag mawala ng pag-asa. Yung tiwala po sa magagawa ng Diyos sa atin. Ayun po, doon po ako kumapit na may dakilang doktor. Doon po ako nakakapit sa kanya. Na siya nagpapagaling, siya rin ang sumusugat. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. At congratulations muna mula sa amin sa CU News. Ginawaran ng KBP Lifetime Achievement Award si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa 25th KBP Golden Dove Awards kagabi. At ayon kay Kuya Daniel, mananatiling nakatuon sa serbisyo publiko ang mga programang kanyang ilulunsad. Narito ang report ni Leslie Longbowen. The 25th KBP Lifetime Achievement Award goes to Mr. Daniel Razon of Progressive Broadcasting Corporation. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang mga kontribusyon ni Kuya Daniel Razon sa industriya ng pamamahayag sa ika-25 Golden Dove Awards kahapon. Iginawad kay Kuya Daniel ang Lifetime Achievement Award na ipinagkakaloob sa mga individual na may malaking ambag sa pagsulong ng broadcast media at nagpamalas ng pambihirang kagalingan sa trabaho. I'm sharing this award to my parents, to my uncle. Siguro po, konti lang yung mga buhay pa yung parents nila pagka nakatanggap ng Lifetime Achievement Award. And for the record, hindi pa po ako senior. Life, utang po natin sa Panginoon. Ang time, utang natin sa Kanya. Ang achievement, wala po tayong ma-achieve without Him. Kaya po sa gabing ito, atin pong ibigay na lahat ang parangal doon sa nasa itaas na siyang kinaukulan ng lahat ng parangal na ito. Nakilala si Kuya Daniel bilang Mr. Public Service dahil sa paglulunsad ng mga programa at proyektong may natatanging konsepto na naglalayong makatulong sa kapwa. Kabilang narito ang Tulong Muna Bago Balita na kauna-unahan sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Kuya Daniel, lahat ng mga news reporter, anchor, cameraman at staff ng UNTV ay sumailalim sa rescue training upang makatulong sa pagtugon sa mga nangangailangan. Kaya nga ang news natin is news and rescue. So kahit na nagbabalita tayo, still, ang pangunahin pa din sa atin yung makatulong tayo sa kapwa-tao natin. Si Kuya Daniel din ang nagpasimula ng paggamit ng drone technology sa pagbabalita. Nagkakaroon man tayo ng mga innovations like the use of drone para din sa rescue. Diba kaya nga, hindi lang yan gagamitin sa pagbabalita. Yung paggamit ng mga drones para makasagip ng buhay ng tao. Kasi very useful na ngayon yan eh. Pinatunayan din ni Kuya na maging ang sports at entertainment ay maaaring magamit sa public service sa pamamagitan ng UNTV Cup at Wish FM 107.5. Kaya siya Wish eh. May element pa rin siya ng public service. At ang element ng public service doon ay nagagrant tayo ng mga wishes na nakikita natin na makakatulong doon sa mga listeners. Tayo naman na nag-umpisa no na ang ating sports program, ang kanyang beneficiary hindi yung mga mismong nag-champion, kundi yung mga beneficiary na
pili nila, mga institusyon na kailangang tulungan. Tiniyak naman ni Kuya Daniel na mananatiling nakatuon sa serbisyo publiko ang anumang programa o proyektong kanyang ilulunsad sa hinaharap. So they can expect that whatever kind of program that we will be launching, ang i-advocate nito ay para sa kabutihan ng ating mga kapwa-tao. Samantala, bukod sa pagiging Lifetime Achievement Awardee, si Kuya Daniel ay nominado rin bilang Best Newscaster for Radio. Kasama rin sa mga nominees sa iba't ibang category ang ilang UNTV programs tulad ng Good Morning Kuya para sa Best Variety Program, KNC Show para sa Best Children's Program, at 911 UNTV Rescue para sa Best Radio Public Service Announcement category. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Pasay City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali, God bless.